Bumili si Liza ng luma't kakaibang laruan sa ukay-ukay. Isang maliit na manika na may malamig na basong mata at ngiting parang hindi natutunaw. Ipinwesto niya ito sa tabi ng kama, hindi inakala ang magiging sumpa nito. Kinagabihan, nagising siya sa malamig na hangin na tila humahaplos sa balat. Napansin niyang nakaharap sa kanya ang manika, mas mapangahas ang ngiti, at tila lumalalim ang mga mata nito, parang may buhay. Pinikit ni Liza ang mga mata, pilit binabalewala ang kilabot na unti-unting lumalakas. Ngunit ramdam niyang may malamig na daliri na dahan-dahang humahaplos sa kanyang pisngi, parang may nilalang na nagmamasid. Nang dumilat siya, nasa mismong unan niya ang manika. Ang ngiti nito'y mas malapad, parang may lihim na kasiyahan na hindi niya maintindihan. Tumakbo siya palabas ng kwarto, nanginginig at halos hindi makahinga. Ngunit sa bawat sulok ng bahay, naroon ang manika. Sa lamesa, sa banyo, sa loob ng ref. Pare-parehong ngiti, pare-parehong titig na walang buhay. Huminto si Liza sa sala, humihingal, ang puso'y kumakabog ng mabilis. Sa salamin, nakita niyang ngiting hindi na kanya ang sumasalamin. Isa itong ngiting malamig at walang kaluluwa. Unti-unti niyang naramdaman ang malamig na baso sa sariling mga mata. Parang unti-unting pinapalitan ng manika. Sa likod niya, may bumulong na malamig at mapang-akit. Ngiti lang, huwag kang titigil,